simulan na natin ang ika-35 istorya. At pagkatapos ng napakalakas na atake na ipinalabas ni Eren gamit ng kanyang nangunguryenteng kulay asul na aura, makikita natin ang seryosong mukha nito. Habang makikita naman natin ang pagkahati ng katawan at mga kamay ni Baltay sa ere, kung saan pagkalipas ng ilang sandali, tumilapon ang mga nahating bahagi ng katawan ni Baltay at ng kanyang kasamang alagang demonyong lobo sa likuran ni Eren. At makikita natin ang patuloy na paglabas ng kumukuryenteng aura sa espada nito. Kung saan ito ay hawak-hawak ni Eren habang siya ay nakaluhod dahil sa ginawa niyang pag-atake. Nang bigla na lang na nagawang makapagsalita ni Baltay kahit panahiwa na ang kanyang iba't ibang bahagi ng katawan, kung saan nasambit nito, "Tunay kang ang naiiba, Eren Pendragon." At dahil sa biglang pagsalita ni Baltay, ito ay labis na ikinagulat ni Eren kung saan siya ay agad na tumayo at napalingon sa kanyang likuran. At nang siya ay makalingon, nasilayan nito ang nahiwa na katawan ni Baltay at ng kanyang alagang demonyo. Subalit kahit si Baltay ay nahiwa na sa ilang piraso, nagagawa pa rin ito na makapagsalita. Kung saan habang si Baltay ay naliligo sa kanyang sariling dugo sa sahig, nasambit nito kay Eren na sa kasamaang palad, ang katawan niyang ito ay isang puppet lamang. At makikita din natin ang biglang pag-aagnas ng nahiwa na ulo ng kanyang alagang demonyo na naliligo din sa sarili nitong dugo. At dahil sa mga nasambit ni Baltay, ito ay labis na ikinainis ni Eren, kung saan siya ay napakagat ng kanyang ngipin. At habang unti-unting nagugunaw si Baltay, natanong niya si Eren kung paano nitong nakuha ang immortal niyang katawan at kung paano siya nito na nakikilala. At habang siya ay nakatingin kay Eren, nasambit din ito na si Eren ay isang batang galing sa pamilya ng Pendragon na tinatawanan lamang dahil sa pagiging isang duwag. Kung saan, dahil sa kanyang mga nasambit, nagpatuloy lang sa pagtitig sa kanya si Eren. At nasambit ni Baltay habang ito'y patuloy na nagugunaw sa sahig, na si Eren ay isang malaking istorbo sa kanilang mga plano. At dagdag pa ni Baltay habang may malaking tuwa sa kanyang mukha, na si Eren ay kanyang hahabulin at huhulihin hanggang sa siya ay kanyang mapatay sa anumang posibleng paraan. At nasambit nito na ito ay kanyang isinusumpa sa kanyang pangalan bilang commander ng Demon Corp ng Imperyo, na si Tuvan Baltay. Kung saan siya ay napatawa ng malakas at biglang lumiwanag ang kanyang mga mata. At pagkalipas ng ilang sandali, makikita natin ang tuluyan na pagkatunaw ng mga ito at pagiging abo sa harapan ni Eren. At dahil dito nasambit ni Eren na ito ay tama, dahil walang nagbago sa ngayon. At dagdag pa nito habang siya ay nakatayo, na ito pa lang ay ang simula. Kung saan naisip nito na sa una, sisimulan niya kay Rov Thailand. At lumipat tayo papunta sa isang baybayin, kung saan mayroon tayong makikitang malaking lungsod sa tabi nito. At pumunta tayo sa isang silid na mayroong mga nakasindi na mga kandila na nagsisilbi bilang ilaw. At sa silid na ito ay mayroong mga naggagandahang babae na mayroong mga takip na kumot sa kanilang hubad na katawan. At makikita natin ang pagkabahala sa mga mukha ng mga babaeng ito habang sila ay nakaharap sa isang lalaking nakaupo sa itaas ng kama. At makikita natin ang panlalaki ng mga mata ng may balbas na lalaking ito habang mayroong dugo ang lumalabas sa kanyang katawan at mga braso. Kung saan habang siya ay patuloy na nakaupo, ang kanyang mga sugat ay bigla niya na lang naramdaman. At dahil napapansin ito ng isang babae, nasambit nito, "Baltay, mayroong mga dugo ang lumalabas sa iyong katawan," subalit hindi ito pinansin ni Baltay. At habang patuloy na nakaupo si Baltay sa kanyang kama, natanong nito sa kanyang isipan kung ang mga sugat ba na kanyang natanggap ngayon ay nakarating sa kanyang tunay na katawan sa pamamagitan lamang ng kanyang puppet. At dahil sa pangyayaring ito, nasambit ni Baltay na kailangan niya itong iulat kaagad sa tao na iyon. At makikita natin ang lungsod kung saan ito ngayon nananatili. At bumalik naman tayo sa patuloy na nasusunog na mansyon ng pamilya ng Thailand, kung saan makikita natin sa labas si Isla at Sol habang kasama ang tatlong mga mersenaryo. At ang nasa harapan ng mga ito ay si Rov Thailand na ngayon ay nakaluhod sa lupa at nagpapalabas ng naiinis na mukha. At makikita din natin si Raven na nakatitig kay Thailand. Kung saan habang hawak-hawak ni Raven ang kanyang espada at nakaharap sa nakagapos at nakaluhod sa lupa na si Thailand, nasambit nito na sa panahon na yon, ang posisyon ngayon nila ay nagkabaliktad. Kung saan dahil sa nasambit ni Raven, ito ay ipinagtaka ni Thailand at siya ay napatanong sa kanya kung ano ang kanyang pinagsasabi. At habang patuloy na tinititigan ni Raven si Thailand,
Bumalik sa alaala nito ang mga kaganapan sa kanyang nakaraang buhay. Kung saan siya ay hawak-hawak ni Tylen sa kanyang ulo habang siya ay nakagapos sa harap ng kanilang nasusunog na mansyon. At siya ay bigla na lang sinabunutan ni Tylen at nilapit nito ang kanyang mukha sa kanya, kung saan si Tylen ay nagpalabas ng masamang ngiti. At habang siya ay pinagmamasdan ng ibang mga nobles na nakaluhod sa lupa, nakikita nito ang mga pugot na ulo ng kanyang pamilya sa kanyang harapan. Kung saan dahil sa mga naalala ni Raven, napakagat siya sa kanyang ngipin dahil sa inis at galit. At bigla na lang nitong iniangat ang kanyang espada, at agad din niya itong itinutok sa leeg ni Tylen. Kung saan ito ay labis niyang ikinabigla at ikinatakot. At habang tinututukan ni Raven si Tylen ang kanyang espada, nasambit nito, 3 taon na ang nakakaraan, mayroon kang ipinadala na sulat sa pamilya ng Vault, di ba? Patanong na wika nito. Kung saan dahil sa mga nasambit ni Raven, muling nagulat si Tylen dahil hindi niya inaasahan na mayroong nakakaalam nito. At dagdag pa ni Raven habang tinititigan si Tylen, para sa kapakanan ng pagpaslang kay Prinsipe Sion, nagpadala ka ng isang sulat na napupuno ng lason. At dahil sa nasambit ni Raven, mas lalong nanlaki ang mga mata ni Tylen. Kung saan napatanong siya kay Raven kung paano niya ito nalalaman. Nang bigla na lang nagpakawala si Raven ng kanyang napakalakas na nag-aapoy na kulay asul na aura sa harap ni Tylen, kung saan siya ay kaagad na pinalibutan nito. At dahil naman sa lakas ng aura na ipinalabas ni Raven, ito ay naramdaman ni Isla at ng 3 mga mersenaryo, kung saan ang 3 ay nanlaki ang mga mata at napakagat ng kanilang ngipin dahil sa pagkagulat sa kanilang nararamdaman. At habang si Jody ay nanginginig at natitigilan sa kanyang kinatatayuan, napatanong siya sa kanyang isipan kung ito ba ay isang aura, dahil ang pagpapalabas ng aura ay isang bagay na tanging ang mga matitinding mandirigma lamang na dumaan sa daan-daang libong laban ang makakagamit nito. At habang si Jody ay patuloy na nakamasid kay Raven na patuloy din na nagpapalabas ng aura habang tinututok kay Tylen ang kanyang sandata. Nasambit ni Jody na ito ang unang beses niya na makakita ng ganito kalaking aura. At natanong ni Raven sa nanginginig na si Tylen, kung bakit nito itinuring ang pamilya ng Vault na mga traidor. At dahil sa mga nasambit ni Raven ito ay ikinabahala ni Tylen, kung saan habang siya ay nakaupo sa lupa, siya ay nauutal sa kanyang pagsasalita. At dagdag pa ni Raven habang nagpapalabas ng nakakatakot na mukha kay Tylen na kailangan itong sumagot. At agad naman si Tylen na sumang-ayon habang patuloy na nanginginig at nauutal. At nasambit ni Tylen na ang pamilya ng Vault ay kumukontra sa kanyang isinusulong na polisiya, kaya sila ay mga sagabal. At dagdag pa nito ng pasigaw habang siya ay tinututukan ni Raven ang kanyang espada, na hindi niya alam na ang lason ay ibibigay sa nakoronahang prinsipe. At habang nakaluhod sa lupa at may labis na takot sa kanyang mukha, napaisip siya na hindi niya malalabanan ang aura ni Raven dahil ang aura na kanyang ipinapalabas ay higit pa sa karaniwang pangunawa. At dagdag pa nito sa kanyang isipan habang siya ay nanginginig sa takot, na ang aura ni Raven ay kagaya ng lalaking iyon. At napatanong si Raven kay Tylen kung sino ang nag-utos sa kanya para gawin ang ganoong bagay. Kung saan habang siya ay pinagmamasdan ng grupo ng mga Pendragon at patuloy na tinututukan ni Raven ang kanyang espada. Siya ay napasubsob sa lupa habang patuloy na nauutal. At pagkalipas ng ilang sandali, nasambit nito ng nauutal na ang nag-utos sa kanya ay isang orc. Kung saan dahil sa kanyang nasambit, napatanong si Raven sa kanya kung ano ang ibig nitong sabihin. At agad naman itong sinagot ni Tylen habang siya ay patuloy na nanginginig sa lupa na ang lalaking ito ay pinaghalo na isang orc at isang tao, at siya din ay nakakatakot na leader ng mga pirata. At dagdag pa ni Tylen na ang lalaking ito ay ang naghatid sa kanya ng sulat para patayin ang bisita ng Count. At dahil sa mga nasambit ni Tylen, napatanong si Raven habang nanlalaki ang kanyang mga mata kung ang sinabi ba nito ay isang pirata. At dahil din sa mga nasambit nito, ang pansin ni Isla at Sol ay naagaw. At nasambit ni Tylen habang nakaluhod sa harap ni Raven, na siyempre maingat din siya sa pirata, subalit hindi niya ito malalabanan. Kung saan bumalik sa kanyang alaala ang mga oras na sila ay unang nagkaharap ng lalaking ito, kung saan ang mga piratang orc ay umakbay sa kanya. At nasambit ng lalaking ito na kahit pa siya ay mahuli, wala silang gagawin na masama sa kanya. At habang nakaupo ang lalaking ito at hawak-hawak ang kanyang espada, ipinalabas niya ang kanyang namumulang aura sa harap ni Tylen. At nasambit nito kay Tylen na tulad ng kanyang nakikita,
hindi lang siya isang simpleng pirata. At bumalik tayo sa kasalukuyan, kung saan nasambit ni Tylan ang salitang Arangis, habang napupuno ng takot ang kanyang mukha. At habang siya ay nakatingala kay Raven, nasambit nito na ang pangalan ng lalaking ito ay si Tuleo Arangis. Kung saan dahil sa mga narinig ni Raven, napakagat siya sa kanyang ngipin dahil sa inis at galit, at napatanong din siya sa kanyang isipan kung ito nga ba ay kagagawa ng pamilya ng Arangis. At pumasok sa isipan ni Raven na ang Arangis ay ang lubos na pinuno ng Timog, ang namumuno na tinatawag na si Dragon King. At bigla na lang bumalik sa alaala nito ang piratang si Tuleo Arangis. Kung saan makikita natin ang biglang pagtapo nito kay Ian sa ere. At ang kanilang laban kung saan sumugod ito sa kanya sa loob ng mansyon ni Count Segunda. At bumalik tayo sa kasalukuyan kung saan patuloy na nakamasid ang mga mersenaryo at ang grupo ng Pendragon kay Raven at Tylan. Kung saan dahil sa mga nasambit ni Tylan, napalingon si Jody kay Isla at natanong nito sa kanya kung ano ang pinagsasabi ni Tylan. Subalit hindi siya pinansin ni Isla. At habang binabalik ni Raven ang kanyang espada sa takip na nasa kanyang baywang, tinawag ni Isla ang kanyang pansin. Kung saan nasambit ni Raven na mukhang nahanap na nila ang mga nasa likod ng insidente. Nang bigla na lang napasigaw si Count Brescia kung saan nasambit nito ng pasigaw habang umiiyak, "Kayong mga bastardo, ano ang ginawa nyo kay Sofia?" Patanong na wika nito. At dahil sa pagsigaw nito, napalingon sa kanya ang buong grupo kung saan makikita natin na hawak-hawak niya ang katawan ni Sofia habang inaalalayan ng kanyang mga sundalo. At dahil sa biglang pagdating ni Count Brescia, nasambit ni Raven ang kanyang pangalan. At makikita natin sa mukha ng Count ang labis na galit habang ito ay naiiyak at nanginginig habang hawak-hawak si Sofia na wala na ngayong buhay. At nasambit nito, ang ganda ng Sisak, at ang isa sa mga kagandahan ng imperyo. Ang aking pinakamamahal na anak na si Sofia. At habang hawak-hawak nito ang naaagnas na bangkay ni Sofia, nagagalit nitong natanong kung paano itong nangyari sa kanyang pinakamamahal na anak. At bumaling ang pansin nito kay Tylan, kung saan nasambit ng Count na ito ay kanyang kagagawan. At dahil sa pag-aakusa ng Count sa kanya, napatanong si Tylan kung ano ang pinagsasabi nito. At dahil sa tindi ng galit ng Count, buong lakas nitong pasigaw na inutos sa kanyang mga sundalo na kunin ang mga mata ni Tylan at pagapangin siya sa lupa kagaya ng isang aso. At dagdag pa nito na si Tylan ay kaagad nilang patayin. At dahil dito ang grupo ng Pendragon, ang tatlong mersenaryo at si Tylan ay patuloy lang na napatitig kay Count Brescia. Kung saan naiinis na natanong ni Skyla kung ano ang ibig niyang sabihin, habang si Gus naman ay nasambit kung ano ang pinagsasabi ng matabang baboy na ito. At nasambit naman ni Raven kay Count Brescia na ang kanilang commander na si Fillmore ay namanipula ng isang tao na parang isang puppet. At dagdag pa nito habang nakatingin kay Count Brescia na patuloy na hawak-hawak ang bangkay ni Sofia, na marahil ang kanyang anak na si Sofia ay naranasan din ang parehong bagay. At nasambit din ito na marahil napansin din nila na ang dalawa ay kumikilos ng kakaiba. Kung saan dahil sa mga nasambit ni Raven, natigilan si Count Brescia at ang kanyang mga sundalo ay napatanong sa kanilang mga kasamahan dahil sila ay sumasang-ayon sa kanyang mga sinabi. At habang nakatitig si Raven sa natitigilan na si Count Brescia na sambit nito, nagsimula ka ng isang walang kabuluhan na laban dahil ikaw ay naloko, at dahil dito ikaw ay isang walang kakayahan na tanga. Kung saan mas lalong natigilan si Count Brescia. At dagdag pa na nasambit ni Raven kay Count Brescia na kung sa tingin niya na siya ay nagsisinungaling, tanungin niya ang kanyang mga sundalo kung bakit ang mga ito bigla na lang huminto sa pag-aatake. Kung saan dahil sa nasambit ni Raven. Ito ay ikinabigla ng mga sundalo at nanginig naman si Count Brescia dito habang patuloy na hawak-hawak ang bangkay ni Sofia. At nang maunawaan ng Count ang mga pangyayari, bigla na lang siyang napaharap sa kanyang mga sundalo na nasa kanyang likuran. At pasigaw nitong inutos sa kanyang mga sundalo na hulihin ang mga walang galang na mga bastardong ito. Subalit napatingin na lang ang mga sundalo sa isa't isa kung saan dahil dito ay napasigaw sa kanila ang Count kung ano ang kanilang ginagawa. At dagdag pa ng Count sa mga sundalo, na sila ay hulihin nila kaagad. Subalit tinitigan lang siya ng masama ng kanyang mga sundalo. At pasigaw na natanong ni Count Brescia sa mga ito, "Hindi ba kayo nakikinig sa akin? Sinabi ko na hulihin sila ngayon." At dahil dito, nasambit ni Raven na dahil sa pagsisimula nito ng walang kabuluhan na laban, hindi mabilang na tao at mga sundalo ang naging sakripisyo.
At dagdag pa ni Raven na kahit alam na ng Count ang katotohanan, siya pa rin ay nagpapatuloy. Kung saan dahil sa mga nasambit ni Raven, si Count Brescia ay napasigaw ng ilang beses na siya ay manahimik. At dagdag pa nito, ang mga tao at ang mga sundalo ay wala lang para sa kanya. At buong lakas nitong sinigaw, ang mga ito ay aking pagmamay-ari, mga salot na mga mersenaryo. Kung saan dahil sa mga nasambit nito, napatitig sa kanya si Isla. At agad nitong binunot ang kanyang espada na nasa kanyang baywang. Kung saan agad din siyang sumugod sa Count at itinutok nito ang kanyang espada sa leeg nito. At habang hawak-hawak nito ang kanyang espada sa leeg ng Count, nasambit ni Isla habang nanlalaki ang kanyang mga mata na isara niya ngayon din ang kanyang bibig dahil hindi siya ang dapat na nagsasalita ngayon. At dahil sa pagtutok ni Isla kay Count, makikita ang labis na panginginig nito sa takot. Kung saan habang patuloy na tinututok ni Isla ang kanyang espada kay Count Brescia, sila ay pinagmamasdan lamang ni Raven at Saul. At pagkalipas ng ilang sandali ay tinawag ni Raven si Saul. At agad din naman si Saul na napatingin kay Raven. Nang bigla na lang nitong ipinalabas ang kanyang mga pakpak at buntot, kung saan siya ay lumapit kay Raven at hinawakan niya ang mga balikat ni Raven habang siya ay lumilipad. At dahil sa biglang pagpapalit ng anyo ni Saul, ito ay labis na ikinagulat ni Count Brescia kung saan siya ay napatanong kung ang kanyang nakikita ba ay mga pakpak. At habang nasa ere si Saul, bigla na lang naalis ang takip nito sa ulo at lumabas ang mga bato sa kanyang noo kung saan ito ngayon ay nagliliwanag. At dahil napansin ni Count Brescia ang mukha ni Saul, nanlaki ang mga mata nito at napaisip siya na si Saul ay napakaganda. At habang hawak-hawak ni Saul si Raven, unti-unti silang napapalibutan ng kulay asul na usok habang nag-iiba ang kulay ng kasuotan ni Raven. At habang patuloy na tinututukan ni Isla si Count Brescia ng kanyang espada, bigla na lang sumabog ang malakas na aura sa kinatatayuan ni Raven at ni Saul. Kung saan dahil sa lakas ng puwersa ng pagsabog, makikita ang paglipad ng mga buhok ng mga mersenaryo at ang pagtakip nila sa kanilang mga mukha. At dahil din sa lakas ng pagsabog, si Count Brescia at ang bangkay ni Sofia ay tumilapon sa ere. At paghupa ng pagsabog ay mayroong malaking usok ang pumalibot sa pinanggalingan nito, kung saan makikita natin si Isla na nakatayo malapit dito habang si Count Brescia naman at ang kanyang mga sundalo ay napaupo sa lupa dahil sa lakas ng pagsabog. At habang unti-unting nawawala ang usok, mayroong bigla na lang lumabas na malaking mata dito. At bigla na lang napatingala si Jody. Ito ay dahil sa kanilang harapan ay si Saul na bigla na lang nag-iba ng anyo pabalik sa isang malaking puting dragon, kung saan pagkatapos nitong magbagong anyo, siya ay napasigaw ng malakas. At dahil sa biglang pagbabagong anyo ni Saul, ito ay labis na ikinagulat ng tatlong mersenaryo at ni Tylan, kung saan habang nililipad ang kanilang mga buhok, natanong ni Jody kung ito ba ay isang dragon. At natanong naman ni Skylar kung si Saul ba ay bigla na lang naging isang dragon. At habang nanginginig na tumitingala si Tylan kay Saul, nasambit nito na ito ay ang puting dragon. Kung saan habang nakatingin si Tylan kay Saul sa himpapawid, nasambit din ito na ito ay dragon na may kakayahang sunugin ang isang bansa. At dagdag pa nito, ito ay ang pinakamalakas na nilalang na nabubuhay. At dahil naman sa nakikita ni Count Brescia, nanlaki ang kanyang mga mata at siya ay napanganga dahil sa pagkagulat, kung saan nasambit nito na ang ibig sabihin nito. Subalit hindi pa man ito natatapos ang kanyang sasabihin. Napansin nito ang agad na pag-alis ni Isla sa kanyang tabi, kung saan ito ay naglakad papunta sa harapan. At nang si Isla ay makalapit, bigla na lang siyang lumuhod sa lupa. Kung saan agad na napalingon si Count Brescia, at dahil sa kanyang nakikita, nasambit niya sa kanyang isipan na hindi ito maaari. Ito ay dahil ang nasa kanyang harapan ay si Isla na nakaluhod sa harapan ni Eren na ngayon suot ang kanyang puting kagamitan habang pinuprotektahan ng puting dragon na si Saul Drake. At nang makalapag si Saul Drake, agad nitong nilapit ang ulo niya kay Eren. At habang nakatingin si Count Brescia kay Eren, pasigaw nitong natanong kung ito ba ang puting dragon na duke.